Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:36 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, Martes ng edisyon kita, Abril 21 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabayan sa aton nga pagpangalagad, suryanta ining pila ka mga updates from Department of Interior and Local Government sa ilang mga ginapatuman nga polisiya. Una diri ang anti-EPAL policy, ang isa pagid ka gina-target man sang DLG nga dapat mag craft no kung maghimo sa mga magpasar sa mga ordinansa, mga LGUs for safer cities. Damo ni nga mga nga mga ordinansa ang ginaduso. Isa na diri ang ang mga kauturan tabala ni nga nagainom sa mga pampubliko nga lugar or sa mga sidewalks sa mga sidewalks sa mga explain ini ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. So ipabati naton sa inyo ining pila ka mga pagpahayag ni DILG 6 Director Juan Jovian Inhiniero natuhoy sa mga policies nga gina-implement nila kag ang status man una diri amo ning DILG Memorandum Circular Anti-EPAL Policy DILG Memorandum Circular 2026-021 laying down the guidelines for proper inventory kag seamless turnover sang BSKE properties, financial records, documents, and money accountabilities in connection with the upcoming barangay and SK elections. Para ini sa mga mga last termer man nga mga officials, mga kagawad masaka kapitan, ang mga kapitan nga magapanaog na. So dapat maplastar nila ini para nga mangin talunsay ang transition. Pero may mga kongresista man nga nagaduso nga ipaiway anay ang BSKE. Pero ang pamangkot bala madayon or hindi kag pabor bala ini sa inyo. Pero kung kita maglantaw do pila na ni ang ulihing eleksyon October 2023. Mga 3 ka tuig no para sa akon okay naman. Mayo na gid lang ipadayon nun kay para ka pili naman kita sang bag-o dira nga mga set of officials. Kay kada kung isipon mo sa daan nga layi dapat 3 years lang pero sa bag-o nga layi naman 4 years. Ang kada term 3 ka termino ang pwede makapadlagan ang mga barangay kagawad kag kapitan. So 12 years. So kung isipon mo gani ang isa ka term kisa nagalabot pa 5 years. Bangod sang isol nga isol. May mga kilala kita nga nagserbisyo 13 ka tuig mo. 3 ka term ang ilang ginserbisyohan to may ara gid nga tig 5 gid ka tuig ang isak termino. So amo nang pila sa mga dapat man nga obrahon. Mayo na gid lang man nga
Pero titunaan pa no sa Malacanang base man sa mga previews ng mga press conference ni Undersecretary Claire Castro. Kati isa man karason nga na-delay kita no sa aton nga pagpangalagad, hintagaan naton ligwa nga i-air ang press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Kati last week nagbisita mismo diri sa studios ng Radyo Pilipinas. Kati mainit man nga ginabi-abi sang RP Iloilo at the same time ang ano pa gid ang Iloilo Science and Technology University sa pagmumuno ni Dr. Gabriel Salistre Jr. So lipay gid no mga estudyante diri ngati imbisitahan sila. Ginbisitahan sila no sang mga sang mga VIPs no kang ni Secretary Claire Yusek Claire Castro. This time magakwa kita na isang report no sa gihapon may kang tanan ini sa ang good news para sa mga operators no mga public utility operators nag-abot na ang subsidy. Kuha untang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nel, Paul, madamo kita sa mga balantayan nga update subong nga adlaw magluwas sa big time rollback no git patuman nga kaina nga adlaw ang isa pagid ka good news bangod nga ang fuel subsidy para sa mga operator sa Western Visayas gin confirm sa aton ni Attorney Josette Abiliar, Chief sang Transportation Division Office ng LTFRB nga amat-amat na ini nga napanagtag halin pa sa nagdigan nga simana pero hindi pareho sang cash relief assistance nga manual bala ang distribusyon o kung face-to-face ang tagtaganay inigin paagi sa online cash transfer no so bot silingon ang mga operators nga mayara sing mga pasada card o kung ATM dira inagin paagi sa datos ang LTFRB Paul mayara sing ginabanta 13,000 ka mga operators ang ginalauman nga magabaton sang ayuda nga 10,000 pesos ini halin sa Department of Transportation no lain man ini ang cash relief assistance nga ginapaagi sa DSWD kag lain man ang fuel subsidy sang mga LGUs ti dako gid nga bulig suno sa aton siniya nga LTFRB kag gin-interview taman ang advisor sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative pagi kay Mr. Rizal Alido kung gin-confirm ta kung nagabot gid man di suno kay Sir Rizal Alido nga ila na nabaton amat-amat na lang nga nabaton ang ining ayuda kag sunod nga actually una pa ining DOTR nga fuel subsidy no sang sa CRA sa bahin sa aton sini nga mga PUV drivers Paul no so lauman suno kay Chief Transportation Development Officer Attorney Maria Josette Abiliar nga mangin sigi-sigi na ini kag kun hindi man sila nga kun wala ka fuel pasada card hindi ka makabaton bangod nga ginadihon subong ang mga guidelines sa mga wala isang pasada card nga kwalipikado sa pagbaton sang fuel subsidy Paul. Kati makabato naman pati mga operators kati siyempre sila man yang nagapundo sa mga sa mga ginabiyahe nga mga salakyan sa sining mga drivers ngati way sang kaugalingon nga salakyan kung may mga kinahanglan dira una bes gasolina kinahanglan kundi kita magsala full tank ina no kada magbiyahe ang mga drivers tapos kung may mga guba sila man ang nagagasto. So, nagkadapat man nga mabuligan sila. So, actually, hindi lang inisubong, no? Ang ayudang halin sa DOTR, ginpahayag pagid sang LTFRB, nga magluwas pagid diri may ara sing 130 to 150 liters nga subsidy ang government sa aton siniya nga mga drivers, kag umpisahan naman ang ining service contracting program no sang LTFRB yung ning libre sakay sa diin nga ang aton sini nga mga estudyante kag ang aton sini nga mga pasahero ang maka-avail ti nagabot na ang ayuda tapos may big time rollback pa pero suno sa mga drivers nga tani madugang-dugangan pa next week ba para nga daw medyo mamulumagan sa ila ang pasalig diri Paul sang mga transport co-op kay gin-admit man ini nila nga hindi 100% ang mga units nga modernized nga nagabiyahe tungod sang pagsaka sang fuel prices. Sakto na Pero subong gaamat-amat na sila. Sa aton interview kay Sir Rizal Alido, ara na sa 80 to 90% suno sa iya. Ti magabot ning mga ayuda kag posible base may mga rollbacks pa sa masunod nga semana
dako tsansa nga mangin 100% na ang operation sa mga transport co-op. May ara gid man yung mga units nga naka-parking no sa mga grahe kay ginpanilagan sang aton sini nga mga transport co-op kung nga hindi sila bala ma-deficit no ang ilang income tungod sa fuel prices fall. Kagti makita naton sa nakaligat nga sinimana gid man iwat ang ang units. Pero check to ng siling monel kiti kita mismo everyday nagabiyahe kita makita ta nga nagamat-amat nagimandamo ang mga units kiti ikadwa na ini nga big time rollback. So gina take advantage man no sang aton nga mga nga mga motorista nga ti magkabiyahe. Say duwa ka big time rollback kung tanawon ta ara sa mga 50 pesos no ang range sa diesel no ti may ara pa sang fuel subsidy distribution no kag ang fuel subsidy pagid nga additional nga ginmando ni President Marcos manog abot naman amo na nga dugang na lang naton Paul sa interview ta sa LTFRB nga bisan may call for transport strike starting subong diri sa Western Visayas hindi batyag ang epekto sang transport strike suno sa LTFRB damo sa nagabiyahe kag wala pa sang na monitor no nga mga miyembro sa transport co-op ang LTFRB nga nag-join sa call for nationwide transport strike kapol. Nel madamo gid nga salamat. Muna madun naton nga mga updates may kang tanan sa estado sang fuel subsidy sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report. Maayo gid ini nga balita no nga sige-sige na ang pagbalik sa mga units. Pero ting pulo ka pesos nga saka sa plete bisan sino sini bisan mga drivers bisan mga drivers mismo diri naghahambal nga tama ni kamahal kay nga may mga pamilya man ini sila nga nagabiyahe may mga pamilya man ini sila nga nagasakay sa jeep sa mga pampubliko nga salagyan ti magpulo ka piso pila gid sa kasakit gid gani di sa Guimaras subong ang biyahe ang plete from 30 pesos 40 pesos na pulo man ka pisos bulubog at di sa pag-rollback we hope nga malantaw man sang mga kooperatiba no dira sa Hordan kung anay kung sige-sigihon lang anay ining presyo or kinahanglan man nga mag-rollback iti insindihon dapat sang aton mga kauturan nga tanan kita apektado ti kun pasa ta lang ang burden sa mga commuters ti paano na lang ang aton nga ekonomiya. So dapat balanse. Amo na nga kung maobserbahan ninyo nagduso sang 1 pesong increase wala gin suspend ni President Ferdinand Marcos sa baylo gintagaan sang ayuda ang tanan nga apektado. And we hope no kung nadumduman sang aton mga tagpalamati isang Friday sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro ginpamangkot kung ano ang mga assistance nga pwede mahatag sa mga middle income earners, sa middle class. Kagti may mga gin-explain ni Yusek Castro nga may mga ginahimo na subong, kati hindi man nga cash assistance ang ginahatag pero mabatsagan na sang mga middle class o middle income earners nato no diri sa pungsod Pilipinas kag sige-sige ni no ang paghatag sang ayuda kag balaan mo man ang ining gera way man ni wala man ni gusto sang tanan pero ginahimo man sang gobyerno ang tanan mabuligan ang tanan nga nagakinahanglan. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 49 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan sa bahin ng DILG kaina sa Kabihan sa Bagong Pilipinas anunsyo kung ginpahibalo ni Director Juan Jovian Inhiniero nga naglabot na sa 18 ka reklamo ang nabato nila sa ginlonsar nga anti-EPAL policy. Pero gid man no may mga ara gid man nga nakakas na, nagasunod na
Pero may mga makita kita nga mga opisyales sa gihapon nga ti do ano gidya do tig-agid. Do hindi gid ka insindi balas ang sining ginapatuman sang DILG. Ngati ano ba lang hindi pwede? Pangalan sa mga public officials sa mga government projects. Okay? Pero anong sakop sini ha? Coverage sang anti-EPAL policy. All elected and appointed officials, all DILG personnel, all officials and employees, DILG attached agencies. Magsiling kita nga attached agencies, ara dirang PNP. May mga makita gani kita sa PNP pa nga ang tsura nila, ara gid. No? Kung makita ninyo, may mga acronym pa sila, may mga kung ano-ano pa dati. Basi ba lang abi nila exempted sila. Abi nila elected official lang. So tanan nga officials kag employees ng DILG attached agency. So dala dira ang PNP, BJMP kag iban pagit nga mga ahensya. Sa mga government projects, wala dapat sang litrato sang sining mga opisyales. Wala man sang slogan or mottos. Hindi na ko maghatag sang example kay paghatag ko sang example sigurado mabalaan nyo gid ko sinoy na. O sinoy na nga politiko. Ari pagid. Sa mga government projects, there must be no initials. May kilala ka mo? O, ari pagid. Logos or symbols associated with officials, color, motifs, or branding link to personalities. So ang ining 18 submit na sa DILG Central Office kay ginatunan sang legal service kung pasakaan bala sang kaso or anong mga pwede pa nga mga policies nga bag-uhon para nga ti mas maging efficient pagid ang pag-enforce nila no sa sining anti-EPAL policy. Pilipinas. 52 minutos makaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagid nga mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Caipang sa transmitter kampante ang Mr. Vermor Aventura para sa Bagong Pilipinas Joseph Paul Noblesa Taro sa Radio Pilipinas Radyo Publiko. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas Radyo Publiko.